Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 2, GMRC, Quarter 1, Week 7, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na iisa-isa ang mga wastong paraan ng pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran at nakakikilala ng wastong paraan ng pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran ay pagganap sa tungkuling gamitin ng wasto at sulitin ang mga bagay upang masanay sa pagiging masinop. Mula sa ating huling aralin na pagkilala sa sarili at tungkulin sa Diyos, sama-sama tayong manalangin. Ngayon naman ay pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Mga bata, ano ang ipinakikita ng larawan? Paano natin na ipakikita ang pagtitipid? At bilang isang bata, ano-ano ang paraan ng pagtitipid ang alam mong nakatutulong sa pagpapabuti ng kapaligiran? Magaling! Ngayong araw, pag-aaralan natin ang pagkilala sa kahulugan ng kapaligiran at mga paraan ng pagtitipid na nakabubuti dito. Gayon din, ang pangangalaga sa kapaligiran ay ang ating pagganap sa tungkuling gamitin ng wasto at sulitin ang mga bagay upang masanay sa pagiging masinop. Ngayon ay ating tukuyin ang mga kahulugan ng mga salitang ating gagamitin sa ating aralin. Basahin natin ang mga kahulugan ng bawat salita. Kapaligiran. Paligid ng isang lugar na pinamumuhayan ng isang tao, hayop o halaman. Kasama rito ang iba't ibang elemento tulad ng hangin, tubig, lupa, mga halaman, mga hayop at iba pang mga organismo. Pati na rin ang mga bagay na likha ng tao tulad ng mga gusali at kalsada. Pagtitipid. Hindi pag-aaksaya ng rekurso. Pag-iwas sa labis na pagbugol o paggamit ng anuman. Halimbawa, pagpatay ng ilaw kapag hindi ito ginagamit. Paggamit ng timba ng tubig sa pagligo sa halip na nakabukas na gripo. Pagluluto lang ng sapat na dami ng pagkain. Pagre-recycle at tamang paggamit ng oras o pag-una sa mga gawaing kailangang tapusin agad. Rekurso. Anumang bagay, dako o lugar na mapagkukunan ng anumang kailangan o dahil sa kasaganahan ay nakahandang tumugon sa anumang pangangailangan, tulad ng kagubatan, karagatan at iba pa. Magaling mga bata! Ngayon ating talakayin ang pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran. Basahin natin ang deskripsyon sa bawat larawan. Ito si Rina. Pinapatay niya ang ilaw kapag hindi na ito ginagamit upang makatipid sa kuryente. Ito si Junie. Kapag may sobra siyang pera, ay kanya itong iniipon upang mabili niya ang kanyang nais na bilhing mga bagay. Ito si Jan. Gumagamit siya ng baso kapag siya ay nagsesepilyo sa halip na gripo na tumutulo upang hindi masayang ang tubig. Ito si Ben. Kumukuha at kumakain siya ng tamang dami ng pagkain na kaya niyang ubusin upang walang masayang. Ito si Ana. Kanyang itinatabi, sinisinop ang mga gamit niya sa paaralan upang hindi siya palaging nagpapabili sa kanyang mga magulang. Magaling mga bata! Ngayon, isa-isahin natin ang mga larawan at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang ginagawa ni Rina sa ilaw kapag hindi niya na ito ginagamit?
Bakit kailangang patayin ni Rina ang ilaw? Anong mangyayari kung hindi niya ito papatayin? Kung malaki ang babayaran sa kuryente ng mga magulang ni Rina, ano ang mangyayari? At ano ang kanyang matitipid? Magaling mga bata! Ngayon naman, ano ang ginagawa ni Junie sa mga natitirang pera niya? Ano kaya ang mapapakinabangan ni Junie sa kanyang pag-iipon? At anong katangian mayroon si Junie? Magaling! Ngayon naman, paano magsipilyo si June? Saan niya inilalagay ang tubig kapag siya ay nagsesepilyo? At ano ang kanyang matitipid sa ganitong paraan? Magaling! Ngayon naman, ano ang ginagawa ni Ben kapag kumakain? Bakit kaya kumukuha lamang siya ng tamang dami? At ano ang kanyang matitipid? Magaling! Paano ginagamit ni Ana ang kanyang oras? Ano ang kanyang matitipid dito? At kayo, paano ninyo ginagamit ang inyong oras? Magaling! Narito pang ilang mga karagdagang katanungan. Anong katangian ang taglay ng bawat bata sa ating tinalakay? Tama, ito ay ang pagiging matipid. Bakit naman mahalagang magtipid at maging masinop? Tandaan mga bata na mahalagang magtipid at maging masinop upang may magamit sa panahon ng pangangailangan. Magaling! Ngayon, isulat ang letra ng mga larawan na nagpapakita ng pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran. Narito ang sagot. Magaling mga bata! Ngayon, sagutin naman ang mga tanong. Una, sa ating naging talakayan at gawain sa araw na ito, ano ang inyong natutuhan? Pangalawa, maaari ba kayong magbigay ng mga halimbawa ng mga wastong pamamaraan ng pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran? Pangatlo, ang mga wastong pamamaraan ng pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran ay nagpapakita ba ng inyong pagganap sa tungkuling gamitin ng wasto at sulitin ang mga bagay upang masanay sa pagiging masinop? Pang-apat, mahalaga ba na inyong nakikilala ang mga wastong pamamaraan ng pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran? Magaling! Ngayon, kilalanin ang mga paraan ng pagtitipid. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Ngayon naman, isulat sa sagutang papel ang letra na nagpapakita ng pagtitipid. Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na isa sa kilos ang mga wastong paraan ng pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran. At naiuugnay na ang pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran ay pagganap sa tungkuling gamitin ng wasto at sulitin ang mga bagay upang masanay sa pagiging masinop. Ngayon, pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong.
Ano-ano ang natitipid ng mga bata sa una at ikalawang larawan? Magaling! Ngayon naman, basahin natin muli ang description sa bawat larawan. Ito si Rina. Pinapatay niya ang ilaw kapag hindi na ito ginagamit upang makatipid sa kuryente. Ngayon, ano ang ginagawa ni Rina sa ilaw kapag hindi na ito ginagamit? Anong katangian mayroon si Rina? At bakit natin kailangang patayin ang ilaw kapag hindi na ginagamit? Ito si Junie. Kapag may sobra siyang pera, ay kanya itong iniipon upang mabili niya ang kanyang nais na bilhing mga bagay. Ngayon, narito ang mga katanungan. Ano ang ginagawa ni Junie sa kanyang sobrang pera? Anong katangian mayroon si Junie? Ano ang kanyang natipid? At bakit kailangan natin mag-ipon ng pera? Mahusay! Ito si John. Gumagamit siya ng baso kapag siya ay nagsesepilyo sa halip na gripo na tumutulo upang hindi masayang ang tubig. Ngayon, paano nagsisipilyo si John? Ano ang kanyang natitipid sa kanyang ginagawa? At bakit kailangang tipirin natin ang tubig? Magaling! Ngayong araw, pag-aaralan natin ang pagsasakilos ng mga wastong paraan ng pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran at pag-uugnay na ang pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran ay pagganap sa tungkuling gamitin ng wasto at sulitin ang mga bagay upang masanay sa pagiging masinop. Ngayon ay ating tukuyin ang mga kahulugan ng mga salitang ating gagamitin sa ating aralin. Basahin natin ang mga kahulugan ng bawat salita. Pagganap sa tungkulin. Paggawa ng isang gawain at responsibilidad na itinakda sa bawat tao upang makatulong sa pag-unlad ng pamayanan. Gamitin ng wasto. Tamang paggamit ng mga kasangkapan at mga bagay upang makatipid at maging masinop. Halimbawa, pagpatay sa mga kasangkapang di kuryente kapag hindi ginagamit, at pagdidilig sa halaman gamit ang tubig na pinaghugasan ng bigas at mga gulay. Magaling! Ngayon, ating talakayin ang pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran. Mga bata, naalala niyo pa ba sila? Sino-sino nga ulit sila? Magaling! Ngayon, basahin natin muli ang description sa bawat larawan. Ito si Rina. Pinapatay niya ang ilaw, bentilador at telebisyon kapag hindi niya ito ginagamit upang makatipid sa kuryente. At maliit ang babayaran na bill ng mga magulang. Ang pagtitipid ay isang tungkulin ng isang batang katulad mo. Ito si Junie. Kapag may sobra siyang pera mula sa kanyang baon ay kanya itong iniipon sa kanyang alkansya. Gusto kasi niyang bumili ng laruan. Ginagawa niya ito upang hindi na humingi pa ng pera sa kanyang mga magulang. Mabili niya ang kanyang nais na bilhing mga bagay. Ito si John. Gumagamit siya ng baso kapag siya ay nagsisipilyo sa halip na gripo na tumutulo upang hindi masayang ang tubig. Nakasanayan niya na itong gawin upang makatipid ng tubig upang mayroon ding magamit ang kanyang mga kabarangay. At bilang pagtupad na rin sa kanyang tungkulin na maging matipid sa paggamit ng tubig. Ito si Ben. Kumukuha at kumakain siya ng tamang dami ng pagkain na kaya niyang ubusin upang walang masayang. Ito rin ay isang paraan ng pagtitipid at tungkulin ng isang batang magtipid sa pagkain.
At panghuli, ito si Ana. Kanyang itinatabi, sinisinop ang mga gamit niya sa paaralan upang hindi agad masira at hindi siya palaging nagpapabili sa kanyang mga magulang. Nais kasi niyang matulungan ang kanyang mga magulang na makatipid ng pera sa pamamagitan ng paggamit ng wasto sa mga kagamitan niya. Magaling mga bata! Ngayon, isa-isahin natin ang mga larawan at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Bakit kailangang patayin ni Rina ang ilaw, bentilador at telebisyon kapag hindi na ginagamit? Kung malaki ang babayaran sa kuryente ng mga magulang ni Rina, ano ang mangyayari? At ano ang kanyang matitipid? Ano ang ginagawa ni Junie sa mga natitirang pera niya? Ano kaya ang mapapakinabangan ni Junie sa kanyang pag-iipon? At anong katangian mayroon si Junie? Paano naman magsipilyo si John? Saan niya inilalagay ang tubig kapag siya ay nagsisipilyo? Ano ang kanyang natitipid sa ganitong paraan? At ano kaya ang mangyayari sa kapaligiran natin kung walang tubig? Ano naman ang ginagawa ni Ben kapag kumakain? Bakit kaya kumukuha lang ng tamang dami si Ben? At ano ang maaaring mangyari kung hindi tayo magtitipid ng pagkain? Ano naman ang ginagawa ni Ana sa kanyang mga gamit sa paaralan? Paano nakatutulong ito sa kanyang mga magulang? At ano ang kanyang natipid? Magaling mga bata! Ngayon, sagutin pa ang mga karagdagang katanungan. Anong katangiang taglay ng bawat isa ang ating pinag-aralan? Bakit mahalagang magtipid tayo? Bakit dapat nating gawin ang pagtitipid? At ano ang maitutulong nito sa kapaligiran? Magaling! Ngayon, isulat ang T kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng wastong pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran at H kung hindi. Magaling! Ngayon naman, sagutin ang mga tanong. Ano-ano ang nararapat nating gawin sa sumusunod? Bakit kailangan nating magtipid? At ano ang ating tinutupad kapag ginagamit natin ng wasto ang mga bagay? Magaling! Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Ngayon naman ay lagyan ng check ang mga larawang nagpapakita ng kilos ng wastong paraan ng pagtitipid na makabubuti sa kapaligiran at X kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Day 3. Mga layunin.
Pagkatapos ng aralin ang mga mag-aaral ay inaasahang naiuugnay ang mga wastong paraan ng pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran. At naipaliliwanag na ang pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran ay pagganap sa tungkuling gamitin ng wasto at sulitin ang mga bagay upang masanay sa pagiging masinop. Ngayon, pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Ano ang ipinapakita ng unang larawan? Anong wastong paraan ng pagtitipid ang ipinapakita ng larawan? Ano ang ipinakikita ng ikalawang larawan? Anong wastong paraan ng pagtitipid ang ipinapakita ng larawan? Ano naman ang ipinakikita ng ikatlong larawan? At anong wastong paraan ng pagtitipid ang ipinapakita ng larawan? Magaling! Ngayong araw, pag-aaralan natin ang pag-uugnay ng mga wastong paraan ng pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran at pagpapaliwanag na ang pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran ay pagganap sa tungkuling gamitin ng wasto at sulitin ang mga bagay upang masanay sa pagiging masinop. Ngayon ay ating tukuyin ang mga kahulugan ng mga salitang ating gagamitin sa ating aralin. Basahin natin ang mga kahulugan ng bawat salita. Nakabubuti, tumutukoy sa anumang bagay, aksyon o sitwasyon na nakapagdudulot ng kapakinabangan. Pagiging masinop ay tumutukoy sa pagiging mapagmalasakit sa ikapagtitipid ng anuman. Patyaga o masikap sa pagtitipon ng mga bagay na maaaring mapakinabangan. Magaling mga bata! Ating talakayin ang pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran. Ito si Ana. Tungkulin niya na gamitin ng wasto ang mga kasangkapan na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Kaya kanyang itinatabi, sinisinop ang mga gamit niya sa paaralan upang hindi agad masira at hindi siya palagi nagpapabili sa kanyang mga magulang. Nais kasi niyang matulungan ang kanyang mga magulang na makatipid ng pera sa pamamagitan ng paggamit ng wasto sa mga kagamitan niya. Ito si John. Tungkulin niya na gamitin ng wasto ang tubig. Kaya gumagamit siya ng baso kapag siya ay nagsesepilyo sa halip na gripo na tumutulo upang hindi masayang ang tubig. Nakasanayan na niya itong gawin upang makatipid ng tubig upang mayroon ding magamit ang kanyang mga kabarangay. At bilang pagtupad na rin sa kanyang tungkulin na maging matipid sa paggamit ng tubig. Ito si Lina. Tungkulin niya na gamitin ng wasto ang kuryente kaya pinapatay niya ang ilaw, bentilador at telebisyon kapag hindi na ito ginagamit upang makatipid sa kuryente. At maliit ang babayaran na bill ng mga magulang. Ang pagtitipid ay isang tungkulin ng isang batang katulad mo. Ito si Ben. Tungkulin niya na kumuha at kumain siya ng tamang dami ng pagkain na kaya niyang ubusin upang walang masayang. Ito rin ay isang paraan ng pagtitipid. Magaling! Ngayon, iisa-isahin natin ang mga larawan at suriin ang mga sumusunod. Pagtitipid na ginagawa na nakabubuti sa kapaligiran. Bagay na natipid upang masanay ang pagiging masinop. At tungkulin na nagawa ng mga bata. Magaling! Ngayon naman ay sagutan ang mga sumusunod. Magaling mga bata!
Atin namang pag-ugnayin ang hanay A na nagpapakita ng wastong paraan ng pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran. Sa hanay B na mga tungkulin upang masanay sa pagiging masinop. Isulat ang letra ng iyong sagot sa sagputang papel. Magaling! Bakit ang pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran ay pagganap sa tungkuling gamitin ng wasto at sulitin ang mga bagay upang masanay sa pagiging masinop? Magaling mga bata! Iguhit ang masayang muka kung ang pangungusap ay tama at malungkot naman na muka kung mali. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Pag-aralan ang larawan pagkatapos ay punan ng tamang salita o parirala ang patlang para mabuo ang pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakapagsasanay sa pagiging masinop sa pamamagitan ng pagtitiyak na walang naaaksaya at nasasayang na gamit o mga bagay sa kapaligiran na maaaring mapakinabangan. At napatutunayan na ang pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran ay pagganap sa tungkuling gamitin ng wasto at sulitin ang mga bagay upang masanay sa pagiging masinop. Ngayon, pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang tanong. Paano nakatipid ng kuryente ang ginawa ng bata? Magaling! Ngayon, pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Ano ang makikita sa larawan? Anong masasabi ninyo sa ayos ng kanilang bahay? Ano ang ibig sabihin ng masinop na buhay? At gusto nyo ba ng ganitong buhay? Magaling! Ngayong araw, pag-aaralan natin ang pagsasanay sa pagiging masinop sa pamamagitan ng pagtitiyak na walang naaaksaya at nasasayang na gamit o mga bagay sa kapaligiran na maaaring mapakinabangan at pagpapatunay na ang pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran ay pagganap sa tungkuling gamitin ng wasto at sulitin ang mga bagay upang masanay sa pagiging masinop. Ngayon ay ating tukuyin ang mga kahulugan ng mga salitang ating gagamitin sa ating aralin. Basahin natin ang mga kahulugan ng bawat salita. Aksaya, paggamit ng anuman ng walang kabuluhan o higit sa kailangan, pagtatapon ng walang panghihinayang. Magaling! Ating talakayin ang pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran. Ngayon ay magbasa muna tayo. Handa na ba kayo? Ngayon ay ating babasahin ang isang tula. Ang bawat talata ay babasahin ng bawat pangkat. Sa payak na buhay, aking natutuhan, masinop na pamumuhay ang tunay na daan. Lalo na kung kalikasan, lagi nating iniingatan. Tubig na umaagos sa tubo at gripo. Bawat patak ay mahalaga. Gamitin ng wasto, huwag pabayaang tumagos lang ito. Kuryente at enerhiya, huwag aksayahin. Sa bawat ilaw at kasangkapan, dapat tipirin. Alternatibong enerhiya ating gamitin. Tulong mapreserba ang kalikasan natin. Pagkain tamang sukat at dami ang ihain upang inaani walang tapon, walang sayang mga natirang pagkain.
Muling pinapakinabangan pagkat sa bawat butil, pawis ang pinuhunan. Tayo'y mag-recycle upang basura sa mundo'y ating mabawasan. Mga gamit sa bahay, maayos na sinalansan. Walang kalat na makikita kahit saan man. Upang malinis na kapaligiran, tunay na makakamtan. Magaling mga bata! Ngayon naman ay sagutin ang mga tanong. Magaling! Isulat ang letra ng mga larawan na naaangkop sa bawat pangkat. Magaling! Tandaan ninyo mga bata, maipapakita ang pagiging masinop sa pamamagitan ng pagtitiyak na walang naaaksaya at nasasayang na gamit o mga bagay sa kapaligiran na maaaring mapakinabangan. Ang pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran ay pagganap sa tungkuling gamitin ng husto at sulitin ang mga bagay upang masanay sa pagiging masinop. Ngayon, isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Punan ang panata sa pagiging masinop sa pamamagitan ng pagtitiyak na walang naaaksaya at nasasayang na gamit o mga bagay sa kapaligiran na maaaring mapakinabangan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Day 5. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa. Na ipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit. At na ibibigay ang tamang sagot sa bawat tanong sa pagsusulit. Ika-4 na performance task sa GMRC2. Mahusay mga bata! End of week 7. Thank you for watching. Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!